Natagpuan ko ang asawa ko sa sala namin, kasama ang fiance ng anak namin ilang oras lang bago ang kasal. Akala ko ay sasalubungin ko na sila. Pero biglang may gumalaw sa may hallway na nakapigil sa akin. Si Elias yon, ang anak ko. Parang bato ang mukha niya. Tiningnan niya ako at bumulong. Ma, alam ko na at mas malala pa sa iniisip mo. Kamusta kayong lahat? Salamat sa pagdalo ninyo sa akin ngayon. Bago ko simulan ang kwento ko, gusto ko sanang malaman kung saang lungsod kayo sumasabay sa akin. Pwede ninyo sabihin sa comment. Ngayon, isawsaw ko na kayo sa kwento ko. Sa umaga ng kasal ng anak ko, nagising ako ng alas 5. Hindi ako makatulog. Sabi ko sa sarili ko, nerbiyos lang yan, ang nararamdaman ng bawat ina sa ganitong mahalagang araw. Nakaupo ako rito sa mismong home office ko sa bahay. Nakatitig sa mga spreadsheet sa computer ko. May maliit akong accounting firm na pinapatakbo mula sa bahay. Hindi naman masyadong malaki, pero sapat yon para maipagkolehiyo ang anak naming si Elias at masako pa ang mga ekstrang gastusin na hindi na naabot ng sweldo ng asawa kong si Francisco. Nalilito na ang mga numero sa screen. Iba na ang iniisip ko. Sa labas, madilim at tahimik pa. Pero nakikita ko na sa isip ko ang magaganap sa may pasyo ng bahay namin sa Quezon City makalipas ang ilang oras. Mga puting upuan na nakaayos sa damuhan. Buong tagsibol ko inasikaso ang garden arch na ginawa ni Francisco. Tinakpan ko ng mga rosas na pinalaki ko mula pa maliit na usbong. 3 beses ko pa personal na chinek ang mga string lights, siguradong walang sira kahit isa. Dapat perpekto lahat. Ang anak namin, si Elias namin, karapat-dapat sa perpektong araw. 25 taon na kaming kasal ni Francisco. 23 taon na naming pinalaki si Elias. Inilaan ko ang buong buhay ko sa pamilyang ito. Ako ang matatag na haligi, ang tagaplano, ang naalala ang schedule sa dentist at birthday, at tinitiyak na nababayaran ang mga bayarin sa tamang oras. Si Francisco naman ang masayahin, ang buhay ng salusalo, ang minamahal ng lahat. Ako ang pundasyon na sinasandalan niya, at matagal ko ring naging sapat yon sa akin. Pero nitong mga huli, parang may hindi tama. May katahimikan na lumayo sa aming dalawa. Sa paraan ng pagtigil niya sa pagsasalita kapag papasok ako sa kwarto. Sa paraan ng pagkiling ng cellphone niya palayo sa akin. Kapag tinanong ko kung may problema ba, tatawanan lang niya. Trabaho lang yan, mahal, ang sabi niya. Malaking promotion daw. Pinili kong maniwala. Wala naman akong ibang magagawa. Hindi mo naman itatapon ang 25 taong pinagsamahan dahil lang sa pakiramdam. Ang pagklik ng pinto ng opisina ang nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Si Elias yon, nakapajama pa, may hawak na tasa ng kape. Mukhang pagod siya. May maitim na bags. Sa edad niya, mana siya sa pagiging praktikal ko. Pero mukha naman niya ay kagaya ng ama niya. Ma, ilang oras ka nang gising, sabi niya. 4:00 pa naman ang kasal. Gusto ko lang maging perpekto para sa anak ko. Sagot ko, pinipilit na ngumiti habang isinasara ang laptop. Natutulog pa ang papa mo. Maaga siyang umalis, sabi ni Elias na parang may kakaiba sa tono. Lumapit siya at umupo sa gilid ng mesa ko. Biglang mukhang mas bata pa sa edad niya. May binanggit siya tungkol sa pagkuha ng regalo para sa magulang ni Monica, ang mga ramos. Napakunot ang noo ko. Bago yon sa pandinig ko. Ma, sabi niya, nag-aalangan. Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Inikot ko ang upuan ko para harapin siya. Sa matigas na ilaw ng desk lamp ko, halata ang pag-aalala niya. Ano yon, anak? Malalim siyang huminga. Talaga bang mahal ako ni Monica? Parang suntok sa sikmura ang tanong. Si Monica, ang fiance niya, ambisyosa, maganda, bagong architect mula sa mayamang pamilya na kilala at makapangyarihan. Sa labas, siya ang lahat ng hinintay namin para kay Elias. Pero may sarili rin akong duda. Napansin ko kung paano minsan tumitingin siya sa malayo kapag kinukwento ni Elias ang mga hinintay niya sa buhay. Kung paano niya chine-check ang cellphone sa gitna ng family dinner. Bakit mo naman natanong yan, anak? Araw ng kasal niyo to. Alam ko, at baka last minute jitters lang. Bulong niya, nakatitig sa kape niya. Pero minsan kapag tinitingnan niya ako, parang nakikita niya lang ako na parang bots na kailangan niyang i-check sa listahan niya patungo sa perpektong buhay. Tumigil siya. At nitong mga huli, madalas siyang kasama ni Papa. Palagi silang nag-uusap tungkol sa pera. Investment daw. Sabi niya tinuturuan siya ni Papa. Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang mga napansin ko rin. Kung paanong sinusundan ng mga mata ni Francisco, si Monica sa buong kwarto. Kung paano niya palaging hinahanap ang dahilan para tulungan siyang mag-coat o mag-refill ng inumin.
Kung paano niya alam na alam kung paano niya gusto ang kape niya. 2 asukal at konting gatas, nang hindi na nagtatanong. Sa halip, hinawakan ko ang kamay niya. Normal lang ang wedding jitters, anak. Ang kasal ang pinakamalaking hakbang na gagawin mo. Hindi lang jitters to, ma. Sabi niya, nabasag ang boses. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Puno ng sakit ang mga mata na nakakatakot. Sa tingin ko may ibang mahal siya. Natigilan ako, nagyelo ang dugo. Bakit mo naman nasabi yan? Maliit na bagay-bagay, bulong niya. Kung paano siya sumisilaw kapag tinatawagan siya ni Papa. Kung paano niya palaging una tinatanong si Papa kapag pumupunta rito. Nakita ko sila kahapon sa garden na nag-uusap lang. At kung paano siya tiningnan ni Papa. Hindi yon tingin ng biyenan sa magiging manugang. Naramdaman ko ang pamumula sa lig ko. Pinilit kong manatiling matatag ang boses. Elias, napakaseryoso niyan. Alam ko, sabi niya, walang ekspresyon. At sana mali ako. Diyos ko, sana mali ako. Bago pa ako makasagot, bumukas ulit ang pinto. Si Francisco iyon. Nakasuot na ng maayos na polo at slacks. Mukhang perpekto gaya ng dati. Aba, narito ang 2 kong paborito. Sigaw niya, pero hindi umabot sa mga mata ang ngiti. Mukhang nagulat siya na naroon si Elias. Malaking araw, anak. Dapat nag-ayos ka na. Tumingin siya sa akin. At ikaw, Carmela, mapapagod ka niyan. Tumawag lang si Monica. Darating siya mga 6:00 para pag-usapan ang last-minute seating arrangement. Nakita ko ang pagigting ng mukha ni Elias. Anong arrangement pa yon? Tanong niya. Alam mo na, siguraduhin lang na hindi magkatabi ang magulang niya at ang Tio James mo matapos ang political argument noong nakaraang Pasko. Sabi ni Francisco na parang wala lang. Alam mo naman kung gaano ka-espesyal ang pamilya niya. Dapat pribado muna nating pag-usapan dahil sa politika. Siyempre, sagot ni Elias, walang emosyon. Bawal magkatabi ang maling tao. Napakakapal ng tensyon sa kwarto. Parang pwede nang hiwain ng kutsilyo. Tiningnan ko ang asawa ko at ang anak ko. At alam ko sa kaibuturan ng puso ko na hindi nagkakamali si Elias. May mali talaga, sobrang mali. Pag-aalis ni na Francisco at Elias sa opisina ko, nanlamig ako sa takot. Dapat may final call ako sa Keter ng 10 oras 30 minuto. Matagal ko ng plinano. Kinuha ko ang telepono, medyo nanginginig ang kamay, at tinawagan sila. Sinabi ko may emergency sa pamilya at kailangan i-reschedule. Kasinungalingan yon. Ang totoo, nilinis ko ang buong umaga ko. Hindi ko matanggal sa isip ang mga sinabi ni Elias, at ang nakakadiring peking saya ni Francisco. May nangyayari sa bahay ko ngayong araw. At sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, balak ko talagang alamin kung ano. Gumugol ako ng susunod na 2 oras na nagpapanggap na abala. Nilinis ko ang kusina na malinaw na. Inayos ko ulit ang floral centerpieces sa dining table. Bawat tunog ay nakakapanginig sa akin. Bawat dumadaang sasakyan ay nakakapagpabilis ng tibok ng puso ko. Para akong artista sa isang dula na gumaganap bilang masayang ina ng groom. Pero sa loob, puno ng pagkabalisa. Eksaktong 10:00, pumasok sa driveway namin ang isang sleek na puting Honda Civic, sasakyan ni Monica. Nakita ko mula sa bintana ng kusina habang lumalabas siya. Kahit naka-jeans lang at simpleng blouse, parang cover ng magazine. Lakad siya patungong pintuan na parang alam niyang talagang bagay siya roon. Ang lakas ng tibok ng puso ko, naririnig ko sa tenga ko. Lumabas ako sa back door at umikot sa bahay. Yumuko sa likod ng malalaking sampagita bushes na nasa harap ng bintana ng sala. Pakiramdam ko katawa-tawa, parang SCY sa sariling bahay. Pero ang pangangailangang malaman, ang kumpirmahin man o maalis ang takot ko ay napakalakas. Sa malaking bay window, nakita ko sila. Pinapasok na siya ni Francisco. Nakatayo sila malapit sa fireplace, kung saan kami kumuha ng family picture tuwing Pasko. Nagbubuhos siya ng inumin para sa kanya. Hindi ko naririnig ang sinasabi nila, pero sapat na ang body language. Magkadikit sila. Sobrang dikit. Nasa ibabang likod niya ang kamay niya. Normal na galaw yon na pwede pang ipaliwanag. Pero tumagal ng sobrang segundo. Kinuyom ko ang mga kamay ko. Nakabaon ang kuko sa palat. 25 taon naming binuo ang buhay sa bahay na to. Doon kami nagbasa ng kwento kay Elias sa mismong sofa na yon. Doon kami nag-host ng hindi mabilang na family reunion. At ngayon, ang asawa ko ay nakatayo roon na hinahaplos ang ibang babae. Ang fiance ng anak ko. Sa araw mismo ng kasal ng anak ko. Akma ko ng tatayo para pumasok na parang bagyo at harapin sila. Wala akong pakialam sa eskandalo. Wala akong pakialam sa kasal.
Ang betrayal lang ang mahalaga na nakikita ko. Pero napansin ko ang galaw sa itaas na halway. Anino sa salamin. Tiningnan ko ng mabuti. Si Elias iyon. Nakatayo sa tuktok ng hagdan. Nakatago sa dilim. Pinanonood din sila. Ang makita siyang ganoon, tahimik at wasak, ang nakapigil sa akin. Hindi lang ako ang nasasaktan. Pati siya. Sa ibaba, umiinit na ang sitwasyon. Nasa dibdib na ni Francisco ang kamay ni Monica. Sumandal siya rito, nakaangat ang ulo, nakangiti. May sinabi siya at tumawa siya. Tunog na hindi ko narinig mula sa kanya ng matagal. Magaan, totoo, masaya, gaya ng tawa niya noong kabataan namin. Noong parang lahat posible pa. Sa sandaling yon, nakita ko ang asawa ko na nagiging ibang tao na hindi ko kilala. Buhay sa paraang matagal na niyang hindi ipinakita sa akin. Tapos nasa buhok na niya ang mga kamay niya at naghahalikan na sila. Hindi yung mabilis na pisngi. Malalim, puno ng pagnanasa, parang sa pelikula. Namula ang paningin ko. May ungol sa tenga ko. Tumayo ako papasok sa bahay. Handa nang sirain ang pinto. Handa nang sumigaw hanggang mapatid ang boses. At may humawak sa braso ko. Lumingon ako. Tumalon ang puso ko. Si Elias iyon. Nakalabas siya ng bahay at hinanap ako. Maputla siya, abo ang kulay, pero nagliyab ang mga mata ng malamig na determinasyon na hindi ko pa nakita. Ma, huwag muna, bulong niya, napilitan ang boses. Hindi pa, Elias. Alam ko na, natigilan ako. Alam ko kung ano to, sabi niya. Matatag ang boses, kahit nanginginig ang kamay. Ma, ilang linggo ko nang alam. Linggo. Parang hinang-hina ang salitang yon. Tiningnan ko ang anak ko, ang batang pinalaki ko, na ngayon nakatingin sa akin na parang lalaking nakakita na ng sobra. Nakayuko pa rin kami sa likod ng sampaguita. Ang magagandang bulaklak na ipinagmamalaki ko noon ay naging taguan na ng pagkasira ng pamilya namin. Sa loob ng bahay, lumipat na sila mula sa fireplace patungong sofa. Hindi ko na kaya tumingin. Hindi ko muna pinaniwalaan noong una, sabi ni Elias, mababa at nagmamadali ang boses. Palagi akong naghahanap ng dahilan para sa kanila. Mabait lang si Papa. Kinakabahan lang si Monica na sumali sa pamilya. Pero paulit-ulit, ang matagal na tingin, ang pribadong usapan, kung paano siya sumisilaw kapag malapit si Papa. Nagkamali siya ng pangalan. Masakit na paalala ng buhay na wala na. Dapat may bagong nanay siya, hindi karibal. Ibig sabihin, Monica, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong ko, nanginginig ang boses sa gulat at galit na tagapagtanggol. Hindi mo dapat pinapasan mag-isa to. Kasi kailangan ko ng pruweba, sabi niya, nakuyom ang panga. At kasi tiningnan niya ako, mas matanda ang mga mata kaysa sa 23 taong gulang niya. Gusto ko silang bigyan ng sapat na lubid para mabitay ang sarili nila. Kinuha niya ang cellphone. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang nagtatap. May tinawagan akong tao, pagtatapat niya. Anong ginawa mo? Ano? Hindi ako tanga, ma. Matapos ko silang makitang mag-lunch 1 buwan na ang nakaraan. Lunch na sabi ni Papa ay business meeting at sabi ni Monica ay shopping kasama ang mga kaibigan. Alam kong hindi ako nababaliw. Kailangan ko malaman ang totoo. Inabot niya sa akin ang cellphone. May private investigator ako. Napahinga ako ng malalim. Detective. Elias, ang pera, huwag mag-alala sa pera, sabi niya ng malamig. Sulit ang bawat sentimo. Ang unang picture sa screen ay si Francisco at Monica na papasok sa Sofitel Manila. May timestamp, 3 linggo na ang nakaraan, Martes ng hapon, noong supposedly nasa regional sales conference si Francisco. Ang pangalawa ay lumalabas sila pagkatapos ng 2 oras. Magulo at magulo ang hitsura. May 17 beses. Tahimik na sabi ni Elias habang nag-scroll ako sa gallery ng pagtataksil. Mga larawan nila sa iba't ibang restaurant sa Metro Manila. Mga larawan nila na magkayakap sa pribadong parking lot. Mga larawan nila na nagtatawanan, magkahawak kamay, may buong ibang buhay sa likod namin. Nagsuka ako sa isip. Ang laki ng panlilinlang ay nakakabigla. Hindi lang isang pagkakamali. Matagal, plinano, mahabang affair. Tumayo ulit ako. Bagong galit ang dumaloy sa akin. Ititigil natin to, sabi ko, parang bakal ang boses. Gayon din. Hindi. Matigas ang boses ni Elias, kaya napayuko ulit ako. Ma, tiwala ka sa akin. May plano ako. Plano, Elias. Sobrang hindi makatotohanan to. Hindi natin pwedeng payagan ang kasal. Pwede natin at gagawin natin. Putol niya. Puno ng authority na hindi ko pa narinig sa kanya. Ma, isipin mo. Kung haharapin natin sila ngayon,
Anong mangyayari? Itatanggi nila. Baliktarin nila. Sasabihin ni Papa na hysterical ka lang. Na mali ang pagkaintindi mo. Si Monica ay iyak at magpapaka-victim. Ibabalik nila lahat sa atin. Tama siya. Naririnig ko na ang malambot na boses ni Francisco. Carmela, sobra ka na. Kinakabahan lang ang bata. At binibigyan ko lang ng payo bilang magiging biyenan. So anong plano mo? Bulong ko. Ang galit ay napalitan ng malamig na kalinawan. Nakangiti si Elias na kakaiba at nakakakilabot. Public humiliation, sabi niya. Nakabitin ang mga salita sa pagitan namin. Buong buo at ganap na pagsira sa reputasyon nila. Legal na kahihinatnan. Hindi lang natin tatapusin, ma. Titiyakin nating hindi na nila ito magagawa kahit kanino pa. Tiningnan ko ang anak ko. Kailan pa siya naging ganito kakalkula? Ganito kawalang awang tao. Tumingin ulit ako sa bintana. Nakita ko ang asawa ko, ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko ng isang kapat ng siglo, na nagsisimula ng tanggalin ang buttons ng blouse ni Monica sa sofa kung saan namin binuo ang pamilya namin. At sa sandaling yon, alam kong wala na ang dating ako, ang mapagpatawad na asawa. Namatay siya roon sa putik sa likod ng mga bulaklak na pinaghirapan kong alagaan. Sabihin mo sa akin ang plano, sabi ko. Ang gabing yon ang isa sa pinakakakaiba sa buhay ko. Umuwi si Francisco na parang walang nangyari. Nagtatanong tungkol sa final catering. Umalis na si Monica ilang oras na ang nakalipas. At siya ang perpektong mapagmahal na asawa at proud father. Nagkwento siya tungkol sa speech niya sa reception. Kung gaano siya ka-proud kay Elias. Napakakapal ng hypocrisy. Halos hindi ako makahinga. Mumiti lang ako at tumango. Parang walang laman na shell. Habang sa loob sumisigaw ako. Matapos matulog si Francisco, nagkita kami ni Elias sa home office ko. Nakakandado ang pinto, nakasara ang blinds. Parang war room, at sa maraming paraan, iyon nga. Sa mesa ko nakalatag ang simula ng file ng ebidensya na magpapaiyak sa kahit sinong prosekutor sa saya. Ikwento mo sa akin, yang detective. Sabi ko, pinag-aralan ang surveillance photo na nakakasuka sa tiyan. Aisha ang pangalan niya, sabi ni Elias. Aisha Santos. Parang malamig na tubig ang pangalan. Aisha. Ang kapatid ko. Aisha. Tumango si Elias. Wala akong ibang maalala kung sino pa ang tatawagan. Alam kong 20 taon siyang pulis bago nagretiro at nagbukas ng sariling EI agency. Alam kong matalino siya at discreet. Mukha siyang nahihiya. Alam ko rin kasi na hindi talaga niya gusto si Papa. Napatawa ako ng maikli at matulis na parang higbi. Ang kapatid kong si Aisha. Magkadikit kami. Pero hindi ko siya sinabihan tungkol sa lumalaking distansya namin ni Francisco. Sobrang prude ako. Nahihiya akong aminin na baka nabubulok na ang kasal ko. Tatawagan ko siya. Sabi ko, makapal ang boses sa emosyon. Sumagot si Aisha sa pangalawang ring. Carmela, pasado 12:00 na. Okay ka lang ba? Hindi, Aisha, wala nang okay. At doon nabuksan ang dam. Sinabi ko lahat. Ang hinala ni Elias, ang nakita namin kaninang umaga, ang mga larawan. Umiyak ako ng pangit at higbi sa unang pagkakataon sa buong araw. Nakikinig siya ng matiyaga. Kalmado at matatag ang boses sa kabilang linya. Walang gulat o sorpresa. Puro malamig na pagtanggap. Hindi ako magtataka, Carmela. Tahimik niyang sabi pagkatapos. Nakita ko kung paano niya tinitingnan, yang babae. Sana lang mali ako. Sinabi sa akin ni Elias ang tungkol sa mga larawan. Sabi ko, pinupunasan ang mga luha. May iba ka pa bang hawak? Higit pa sa gusto mong malaman. Naging propesyonal ang boses niya. Sinusubaybayan ko na ang galaw nila sa loob ng 3 linggo. 2 beses silang nagkikita kada linggo sa Sofitel, Manila. Lagi siyang nagbabayad ng cash. Kumakain sila sa mamahaling restaurant na hindi kanya dadalhin. Noong nakaang linggo, dinala niya sa Rustans para bumili ng Cartier. Naramdaman ko ulit ang galit. Pera namin yon. Pera na pinangalagaan ko ng husto. Pera na para sana sa retirement namin. Sa future namin. At Carmela, malambot ang boses ni Aisha. May iba pa ngayon. Mas malaki. Naghuhukay ako sa financials ni Francisco. Sinusubukan alamin kung saan nanggagaling ang cash para sa hotel at regalo. Napabayaan niya. Anong nakita mo? Tanong ko, natatakot sa sagot. Matagal siyang tahimik. Hindi lang si Monica, sabi niya, mabigat ang boses. Hindi ito ang unang beses. May regular na monthly payments pabalik ng 15 taon. Palagi sa payhong tao, babaeng nagngangalang Nicole Cruz. Walang kahulugan sa akin ang pangalan. Sino siya? Naghukay ako. Junior associate siya sa dating firm niya noong bata pa si Elias.
Bigla siyang umalis mga 15 taon na ang nakaraan. Nagsimula ang payments ilang buwan pag-aalis niya. Malalim na hininga si Aisha. Carmela. May anak siyang babae. 15 taong gulagong nagngangalang Zoe. Nagpa-background check ako. Walang nakalista ang ama sa birth certificate. Pero ipapusta ko ang lisensya ko na si Francisco ang ama. Mabigat ang cellphone sa kamay ko. Hindi ako makahinga. Anak na babae, buong iba pang anak. 15 taon ng kasinungalingan. 15 taon ng double life. Ang mga seket trip, ang hindi maipaliwanag na gastos, ang emosyonal na distansya. Lahat nag-connect sa nakakadiring kalinawan. Kailangan kong tiyakin, Aisha, bulong ko. Alam ko, sabi niya. Ayusin ko. Pero Carmela, kailangan handa ka. Kapag bumagsak to, parang nuclear bomb. Alam ko, sabi ko, malamig at matigas ang boses. Iyon mismo ang inaasahan natin. Ang 24 oras bago ang kasal ay blur ng kalkuladong panlilinlang. Gumalaw ako sa preparations na parang multo. Automatiko ang katawan habang nag-iisip ang utak. Ngumiti ako sa mga kamag-anak. Inaprubahan ko ang final table settings kasama ang wedding coordinator. Tinulungan ko pa si Francisco sa kanyang necktie. Hinawakan ko ang seda habang iniisip kong higpitan sa linya. Bawat interaksyon ay pag-arte. Bawat magalang na salita ay kasinungalingan. Mabilis ang trabaho ni Aisha. Profesional siya at personal na ngayon. Sinabi niya may kakilala siya sa private lab madelikado. Carmela. Pero kung makakuha tayo ng malinis na DNA sample kay Francisco, pwede tayong mag-preliminary comparison sa sample ng bata kahit hindi pa legal. Noong gabing yon, matapos makatulog si Francisco, humihilik ng mahina sa tabi ko sa kama na pinagsaluhan namin ng isang kapat ng siglo. Tumakas ako sa kwarto. Bumibilis ang tibok ng puso ko sa bawat uga ng sahig. Pumunta ako sa banyo at kinuha ang toothbrush niya. Nanginig ng husto ang kamay ko. Halos mahulog. Parang pinakamalaking paglabag. Pero ano to kumpara sa mga paglabag niya sa akin? Sa pamilya namin. Maingat kong inilagay sa plastic bag at iniwan sa mailbots para kunin ni Aisha bago sumikat ang araw. Kinabukasan, habang puno ng ingay ang bahay ng mga florist at photographer, tumawag si Aisha. May bago ako sa pera, sabi niya, malamig ang boses. Mas malala pa sa inaakala natin. Nagkita kami sa kotse ko, nakaparada sa kabilang kalsada, malayo sa bahay, ang tanging lugar na safe akong magsalita. Binuksan niya ang laptop at itinutok sa akin. Sa screen ay spreadsheet, nakakagulo ng mga numero at petsa. Ginawa ko ang buong analysis ng joint accounts nyo. Retirement funds, lahat. Sabi niya, itinuturo ang highlighted column. Tingnan mo ang pattern. Sa loob ng maraming taon, regular na cash withdrawal si Francisco. Maliliit na halaga, 25,000 rito, 35,000 roon, hindi lalampas sa 50,000 sa isang beses, palaging iba't ibang branch. Akala ko para sa hobby niya, sabi ko, gulat na gulat. Palagi niyang sinasabi na nag-i-invest siya sa rare coins. Kailangan ng cash. Isa pang kasinungalingan. Ang hobby niya ay nagngangalang Monica, sabi ni Aisha ng tuyot. Ang cash para sa hotel, mamahaling dinner, regalo, ang Cartier necklace. Kalahati noon ay cash, pero hindi yon ang pinakamalala. Nag-click siya ng ibang tab. Nag-loan siya laban sa pension plan mo. Tiningnan ko ang screen. Naroon sa itim at puti. Serye ng loan laban sa retirement account na pinaghirapan kong punan mula sa maliit kong negosyo. Ang account na dapat sana ang safety net namin. Seguridad sa pagtanda. Naubos niya ang halos 3,500,000 sa nakaang 18 buwan. Paano? Bulong ko, kailangan ng pirma ko. Pinirata niya, tahimik na sabi ni Aisha. Inihambing ko ang pirma sa loan documents sa pirma mo sa tax returns. Maganda ang peke, pero hindi iyo. Naramdaman ko ang pagduduwal. Higit pa sa panlilinlang. Pag nanakaw ito, hindi lang niya sinisira ang puso ko. Sinisira niya isa-isa ang future namin para pondohan ang maruming affair niya. Ninanakaw niya ang college fund namin. Ang buhay na dapat ay magkasama kami. Sinusugal niya ang buong future ko. At si Monica, tanong ko, halos hindi naririnig ang boses. Hindi siya inosente, sabi ni Aisha, matigas ang tingin. Abot tayo diyan, pero may iba muna. Nagalangan siya. Tapos inabot niya sa akin ang malaking brown envelope. Dumating ang preliminary DNA results kaninang umaga. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan. Binasa ko ang page. Nalito ang scientific terms hanggang nakita ko ang conclusion sa ibaba. Probability of paternity 99.9%. Tinitigan ko ang mga salita hanggang nakaukit sa memorya ko.
Si Zoe Cruz ang anak ni Francisco. 15 taon. 15 taon na minamahal siya, pinagkakatiwalaan, binubuo ang buhay kasama niya habang may iba siyang anak, ibang pamilya na nakatago sa dilim. Inilapat ko ang ulo ko sa manibela. Malamig ang leader sa mainit kong no. Hindi ako umiyak. Lampas na ako sa luha. May kakaibang nakakatakot na kalmado ang dumating sa akin. Naroon pa rin ang sakit, malaking butas sa dibdib ko. Pero may kasama na itong iba. Malamig, matigas na determinasyon. Hindi lang niya mawawala ang asawa. Mawawala niya ang lahat. Kasama ang kapatid ko sa kotse. Ang manipis na papel sa kamay ko ay mas mabigat pa sa lapida. Death certificate ito ng kasal ko. Nang buhay na akala ko meron ako. 15 taong anak na babae. Bumulong ang mga salita sa tahimik na kotse. Paano? Paano mo siya natagpuan? Sa wakas na tanong ko. Malayo at kakaiba ang boses sa sarili kong tenga. Halo ng awa at profesional na determinasyon ang mukha ni Aisha. Nagsimula sa payments. Kapag nakuha ko na ang pangalan ni Nicole Cruz, hindi mahirap hanapin. 2 bayan lang ang layo. Carmela mga 20 kilometro. 20 kilometro. Sa loob ng 15 taon, may lihim siyang buhay na maikling biyahe lang ang layo. Ilang beses niya akong sinabihan na overtime siya. Ilang business dinner. Ilang weekend sa golf. Umiikot ang isip ko habang iniisa-isa ang mga taon ng excuse at kasinungalingan. Bawat isa ngayon ay may bagong nakakadiring kahulugan. Dumaan ako sa bahay nila kahapon ng umaga. Patuloy ni Aisha, malambot ang boses. Nagpangga akong market researcher. Binuksan ni Nicole ang pinto at sa likod niya nakita ko ang bata na si Zoe. Carmela. Kamukhang-kamukha niya si Francisco. Parehong madilim at matatalinong mata na siyang nagpapaibig sa akin noon. Parehong ngiti. Walang pag-alinlangan. Naimagine ko. Inosenteng teenager na kasali sa lahat na kamukha ng asawa ko. Kapatid na hindi alam ni Elias. Napakabaliw. Napakasama na hindi ko maproses ng buo. Hindi lang nasira ang pamilya ko. Peking-peking pala. Maingat na construct na hindi ko nalalamang tinulungan kong panatilihin ng higit kalahati ng buhay ko. Alam ba ni Nicole, ang ina, ang tungkol sa akin? Tungkol kay Elias? Tanong ko. Hindi ko masasabi ng tiyak, pag-amin ni Aisha. Pero kung paano siya nakatira, magandang bahay at magandang school district, pero walang flashy career, halata na si Francisco ang pangunahing pinagkukunan niya ng pera. May dahilan siyang panatilihing tahimik. Hindi lang child support ang binabayad niya, Carmela. Pinupunduhan niya ang buong buhay niya gamit ang pera ko. Pera natin. Pera mula sa consulting ko. Joint savings natin. Pera na ninakaw niya sa retirement natin. Napakalalim ng pagtataksil. Napakaraming layer. Pakiramdam ko nalulunod ako. Sistematikong pagnanakaw sa pinaghirapan ko, tiwala ko, at future ko. Ibinigay ko ang ENA report kay Aisha. Ilagay mo sa iba pang ebidensya, sabi ko. Walang emosyon ang boses ko. Manhid. Napakalalim ng shock. Na short-circuit ang kakayahan kong makaramdam ng iba maliban sa malamig na bigat na walang laman. Iniisip ko ang batang si Zoe. Anong klaseng lalaki ang nagsasabi sa anak niya na hindi niya maaring kilalanin? Anong klaseng lalaki ang nagpapalaki ng isang anak sa liwanag habang itinago sa dilim ang isa pa? Nakakagulat ang kalupitan, hindi lang sa akin at kay Elias, kundi sa inosenteng batang yon. At si Monica, tanong ko, kailangan kong ilipat ang focus ko sa target ng galit na nagsisimula ng matunaw ang yelo sa ugat ko. May iba ka pa sa kanya. Tumango si Aisha. Tumigas ulit ang mukha. Tama, si Monica, pag-usapan natin ang finance. Ikinonekta ulit niya ang laptop sa akin at nagbukas ng bagong file. Hindi lang siya natutulog sa asawa mo. Nag-i-embezzle siya ng pera sa law firm niya. Natigilan ako saglit. Junior partner siya sa prestihiyosong firm sa Makati. Paliwanag ni Aisha. Ipinakita ang documents na parang internal financial reports. Pinapalaki niya ang expense reports, gumagawa ng fake invoices para sa hindi umiiral na consultants, at inililipat ang pera sa pribadong account. Hindi malalaking halaga kada isa, pero steady. Sa nakaraang taon, higit 12 milyon na ang ninakaw niya. Napasinghap ako. 12 milyon. At may natrace ako na parte niyon diretso sa regalo kay Francisco. Sabi ni Aisha, ipinakita ang bank transfer. Kasunod ang credit card statement na nagpapakita ng 60,000 na relo. Ninanakaw niya sa partners niya para bumili ng regalo sa lover niya. Na siya namang nagnanakaw sa asawa para bumili ng regalo sa kanya. Ang pinakaperpektong nakakadiring circle of deceit na nakita ko. Kaya hindi lang homewrecker si Monica. Kriminal siya, magnanakaw, at malapit na niyang makasal ang anak ko.
dadalhin ang kanyang korupsyon at kasinungalingan sa gitna ng natitira sa pamilya ko. Nawala ang pamamanhid sa dibdib ko. Napalitan ng nag-aalab na galit. Hindi na lang ito tungkol sa nasirang puso. Tungkol ito sa pagprotekta sa anak ko. Tungkol sa hustisya. Tungkol sa pagsigurong harapin ng dalawang to ang kahihinatnan ng bawat kasinungalingan, bawat piso, bawat sirang pangako. Sige, sabi ko, tinitingnan si Aisha sa mata. Ang plano sa kasal. Balikan natin ulit. Gusto kong maging perpekto. Ang kalaman sa pag-i-embezzle ni Monica ay nagdagdag ng madilim. Kriminal na layer sa dating nakakagulat na pagtataksil. Binago nito ang lahat. Hindi na lang ito magulo. Nakakaduro ng puso na domestic drama. Ito ay conspiracy ng fraud at pagnanakaw ng 2 taong pinakamalapit sana sa amin. Paano mo nakuha lahat to? Tanong ko kay Aisha. Itinuturo ang mga nakakadismaya na financial documents sa laptop niya. Nasa kotse pa rin kami. Makapal ang amoy ng conspiracy at luma ng kape. Hindi kasing talino ni Monica ang iniisip niya. Sabi ni Aisha nang may kasiyahan. Nagkamali siya. At may mga kaibigan ako sa pulisya na handang mag-pull ng strings nang marinig ang kwento. Isang kaibigan ko sa Economic Crimes Unit. Tingin lang sa pattern na, to, at alam na agad kung ano ang nakikita niya. Itinuro niya ang screen. Inililipat niya ang pera sa Shell Corporation na ginawa niya gamit ang apelyido ng ina niya. Amateur. Naiisip ko ang magulang ni Monica, ang mga Ramos. Haligi sila ng komunidad. Federal judge ang papa niya. Board member ang nanay niya sa 3 charity. Gumagalaw sila sa circle na reputasyon ang lahat. Akala nila ang anak nila ay bituin na patuloy na sisikat, mag-asawa sa maganda at matatag na pamilya. Wala silang alam na ang golden girl nila ay magnanakaw. At ang matatag na pamilyang papasukan ay bahay-bahayan na gawa sa kasinungalingan. Ang public humiliation ay sisira rin sa kanila. Sandali akong naawa sa kanila. Inosenteng collateral damage sila. Pero mabilis na napatay ng apoy ng sarili kong pagtataksil ang pakiramdam na yon. Kaya si Francisco nagnanakaw ng retirement money natin para bumili ng regalo sa mistress niya. Bodko, parang lason ang mga salita. At si Monica nagnanakaw sa firm niya para bumili ng regalo sa asawa ko. Sa lover niya, na magiging biyenan niya rin. Umiling ako sa hindi paniniwala. Parang pelikula to. Mas maganda pa, sabi ni Aisha, may kakaibang ngiti. Parte ng pera na kinuha ni Francisco sa pension plan mo. Ipinuhunan niya sa surething real estate deal. Rekomendasyon daw ni Monica. Hulaan ko, sabi ko, puno ng sarkasmo ang boses. Bumagsak ang dial. Hindi umiiral ang dial, kumpirma ni Aisha. Diretso ang pera sa secret account niya. Ninanakaw din niya sa kanya. Sobrang bulag sa ego at pag-ibig kaya hindi niya man lang napansin. Napatawa ako. Mapait, walang kasiyahan. Ang brilliant, charming na asawa ko. Ang lalaking palaging iniisip na siya ang pinakamatalino sa kwarto. Niloloko ng 20, something na embezzler. Halos poetic. Gumugol pa kami ng 1 oras sa pagre-review ng lahat ng ebidensya na nakolekta ni Aisha. Kompleto siya. Bank statements, surveillance photos, cash-paid hotel receipts, fake na loan documents, at ngayon full criminal file sa mga gawain ni Monica na handa nang ibigay sa prosecutor. At syempre, ang ENA report, ang hindi mapapasinungalingang pruweba na nagpapatibay sa 15 taon ng panlilinlang. Tiningnan ko ang file, maayos na tabs at organisadong pages na kumakatawan sa buong pagsira ng buhay ko. 25 taon ng kasal na naging stock lang ng incriminating documents sa passenger seat ng coach ko. Biglang may alon ng pagod ang dumating sa akin. Napakalalim na parang pisikal na bigat sa dibdib ko. Aisha, kaya ba natin to? Bulong ko. Kaya ba talaga nating tumayo sa harap ng 300 tao at gawin to sa pamilya natin? Inabot ni Aisha ang braso ko. Matigas, nakaka-assure ang hawak. Carmela, pakinggan mo ako. Sabi niya, seryoso ang boses. Anong ibang option meron ka? Kung pribado mo silang haharapin, magsisinungaling sila. Mamamanipula ka nila. Ibabaling kay Elias laban sa'yo. Denny hanggang isipin mong ikaw ang baliw. Tama siya. Alam kong tama siya. Master si Francisco sa manipulation. Makaka-charm siya kahit sa ano. Sa ganitong paraan, patuloy niya, walang takas. Walang puwang para sa kasinungalingan. Katotohanan lang ang ihaharap sa harap ng lahat ng sinubukan nilang impress. Hindi lang ito revenge, Carmela. Ito ay consequences. Kailangang makulong si Monica. Kailangang panagutan ni Francisco, hindi lang ang pagtataksil, kundi ang financial fraud niya sa'yo. Ito lang ang paraan para matigil na forever ang mga kasinungalingan. Malalim akong huminga,
Pinupuno ng luma ng hangin ng kotse ang baga ko. Iniisip ko si Elias, maputla pero determinadong mukha. Iniisip ko si Zoe, ang anak na hindi ko alam. Iniisip ko ang 25 taon na ibinigay ko sa lalaking nagsisinungaling sa akin mula pa noong una. Tama ka, sabi ko, malinaw at matatag ulit ang boses. Ito lang ang paraan. Pinatakbo ko ang kotse. Tara na. May kasal tayong ayusin. Ang huling oras bago ang kasal ang pinakakakaiba sa buhay ko. Umuwi ako at ipinagpatuloy ang role ko bilang kalmado, masayang ina ng groom. May kakaibang detachment ako. Parang nanonood lang ako ng pelikula ng sarili kong buhay. Nakita ko ang sarili kong tumatawa sa mga pinsan, pumupuri sa damit ng hipag, at sinisiguro sa keter na maganda ang lahat. Sa loob, puno ako ng tensyon at lungkot, pero sa labas, perpektong ina. Si Francisco ay nasa element niya. Nakikipag-socialize sa mga maagang dumating na bisita. Tumatanggap ng congratulations na may malawak na confident na ngiti. Hinila niya ako sa gilid minsan. Nakayakap ang braso sa baywang ko. Maganda ka, Carmela, sabi niya, mababa ang boses sa tenga ko. Hindi ba perpektong araw? Tiningnan ko siya sa mata, ang mga matang minahal ko ng higit kalahati ng buhay ko. At wala akong naramdaman kundi malamig na walang laman. Ngumiti ako pabalik. Perpektong araw. Si Elias ay salamin ng sapilitan kong composure. Binati niya ang mga kaibigan. Nagpose sa pictures kasama ang mga groomsmen. Ginampanan ng perpekto ang role niya. Pero tuwing nagtatama ang mga mata namin sa masikip na damuhan, nakikita ko ang parehong bakal na determinasyon. Magkasama kami rito. Mga sundalo na naghihintay ng signal para umatake. Simple ang plano, at paulit-ulit itong pinraktis ni Aisha hanggang kabisado namin. Dumating siya ng maaga, nakadisgis bilang staff ng catering. Nakatago sa plain sight ang professional AE equipment niya. Nakakonekta na niya ang laptop niya sa malaking projection screen na inupahan namin. Supposedly para sa sentimental slideshow ng baby pictures ni Elias. Walang nakahalata. May maliit na remote sa bulsa niya. Kapag dumating na ang oras, isang buton lang ang pipindutin niya. May sarili rin akong role. Naiprepare ko na ang divorce papers kasama ang abogado ko 1 linggo na ang nakaraan. Lihim na lihim kahit kay Elias. Pirma at notaryo na sa sealed envelope sa clutch purse ko. May flash drive rin ako na may kopya ng bawat ebidensya na nakolekta ni Aisha. Sa isang paraan o iba pa, opisyal nang matatapos ang kasal ko ngayong araw. Walang balikan. Hindi lang konfrontasyon ang plinano ko. Ito ang unang araw ng natitirang buhay ko. Alas negatibo 4:05, umupo ako sa unahan. Nagsimulang tumugtog ang string quartet at tumasok ang wedding party. Umupo si Francisco sa tabi ko. Pinisil ang kamay ko na parang tunay na pagmamahal. Naramdaman ko ang pagkasuklam, pero pinilit kong huwag umiwas. Lumitaw si Monica sa dulo ng aisle, parang pangarap sa puting lace. Nagliliwanag, maganda, at ganap na peke. Ngumiti siya sa mga tao. Tapos nakita niya si Francisco sa unahan. Sandali, may tingin na nagdaan sa pagitan nila. Tingin na magkasama sa lihim, na matagumpay na conspiracy. Akala nila nanalo na sila. Akala nila ilang minuto na lang at maipapako na nila ang perpekto. Mapanlinlang na future nila. Si Elias ay nakatayo sa altar, hindi mabasa ang mukha. Nang makasama siya ni Monica, hinawakan niya ang kamay niya. Hindi nagbago ang ekspresyon. Tumingin siya sa mga tao, nag-scan ng mga mukha hanggang natagpuan ako. Isang halos hindi mahalatang tango. Oras na. Sinimulan ng officiant ang seremonya sa karaniwang mga salita tungkol sa pag-ibig, commitment, at fidelity. Napakakapal ng irony, halos mabilaukan ako. Iniisip ko kung nakikinig pa ba sina Francisco at Monica, o plano na nila ang susunod na secret rendezvous. Tumuloy ang seremonya. Nagpalitan sila ng vows na hindi nila sincero. Pangako na nilabag na nila ng daang beses. Nagsuka ang tiyan ko sa bawat kasinungalingang lumabas sa bibig nila. Sa wakas, dumating ang officiant sa kritikal na sandali. Ngumiti siya ng mabuti sa mga tao. Kung may sinumang may dahilan kung bakit hindi dapat pagsamahin ang dalawang ito sa banal na kasal, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Tahimik na bumagsak sa 300 bisita. Ito na ang sandali. Bumibilis ng sobra ang tibok ng puso ko. Parang sasabog. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat sa amin. Malalim at mabagal akong huminga. Tapos tumayo ako. Sa sandaling tumayo ako, sabay-sabay na napasinghap ang 300 bisita. Ang hangin na puno na malambot na tugtugin ng string quartet at mainit na simoy ng hapon ay biglang naging makapal at tahimik. Lahat ng ulo sa garden ay lumingon sa akin. Naramdaman ko ang pagkalito, gulat,
curiosity nila na parang pisikal na puwersa. Si Francisco sa tabi ko ay natigilan. Carmela, anong ginagawa mo? Bulong niya, hinawakan ang braso ko. Maupo ka. Nag-iskandalo ka. Inalis ko ang kamay niya na parang makamandag na ahas. Tiningnan ko siya lampas. Nakatitig ang mata ko sa anak kong si Elias, na nakatayo sa altar. Maputla pero matatag ang mukha. Alam niya ito. Linano natin ito. Tapos tiningnan ko si Monica, na ang nagliliwanag ng ngiti ay nagyelo na parang mask ng gulat at takot. Pasensya na po sa lahat, sabi ko, malinaw at nakakagulat na matatag ang boses. Umabot ito sa buong tahimik na garden. Humihiling ako ng paumanhin sa pagambala. Pero hiniling ng officiant kung may dahilan ba kung bakit hindi dapat ituloy ang kasal na ito. Huminto ako, pinababagsak ang bigat ng mga salita ko. At, may dahilan ako. May dahilan ako. Nagumpisa ang bulungan sa mga tao. Nakita ko ang papa ni Monica, George Ramos, na nagsisimula ng tumayo, mukha puno ng galit na galit. GNG, Santos, ano ang ibig sabihin nito? Sigaw niya. Ang ibig sabihin, George Ramos, sabi ko, humarap sa kanya, ay malapit nang ikasal ang anak ninyo sa anak ko sa ilalim ng kasinungalingan. At sa tingin ko karapat-dapat ninyo at ng lahat na narito ngayon na malaman ang totoo. Kinuha ko ang maliit na remote sa purse ko. Bigay sa akin ni Aisha. Nakahover ang hinlalaki ko sa pulang buton. Ang totoo, sabi ni Francisco, namumula ang mukha. Carmela, nawala ka na sa tamang pag-iisip. Pinahihiya mo ang anak natin. Ako ba, Francisco? Tanong ko ng kalmado, ibinalik ang tingin sa kanya. Bumaba ang boses ko sa malamig na kalmado. Ikaw ang nakahiya sa anak natin. Ikaw at ang kerida mo. At pinindot ko ang buton. Sa likod ng altar, ang malaking screen na dapat ay magpapakita ng slideshow ng baby pictures ni Elias ay biglang bumuhay. Ang unang lumitaw ay malinaw na surveillance photo ni na Francisco at Monica na naghahalikan ng malalim sa sala namin. Yung nakita namin ni Elias kahapon lang. Sumabog ang mga tao. May sumigaw, napasinghap, tumayo ang iba para mas makita. Nakita ko ang nanay ni Monica na itinaas ang kamay sa dibdib. Maputla ang mukha. Pero hindi lang yan, patuloy ko. Kahit paano tumataas ang boses ko sa kaguluhan. Kasi hindi lang ito isang beses na pagkakamali. Ilang buwan na to, nagbago ang screen. Bagong larawan. Si Francisco at Monica na papasok sa Sofitel Manila. Kitang-kita ang timestamp. Tapos isa pa at isa pa. Collagen ng mga lihim nilang pagkikita. Lihim na lunch, mga kasinungalingan na nakalantad sa lahat. Nagstammer si Monica, sinusubukang itanggi. Pero nalunod ang boses niya sa gulo. Si Francisco ay nakatayo. Sumisigaw. Fake yan. Mga photo montage, yan. Nervous breakdown si Carmela. Talaga ba, Francisco? Tanong ko ng tahimik. Pwede mo bang ipaliwanag ito? Nagbago ulit ang screen. Bank statements ang lumabas. Itinuro ng daliri ko ang close-up photo sa mga kahina-hinalang cash withdrawal. Fake na pirma sa loan documents ng pension plan. Lumitaw ang Cartier receipt ng 900,000 na necklace. Kasunod ang larawan ni Monica na suot ang paihong necklace sa bachelorette party niya. Nagsimulang humina ang ingay ng mga tao. Napalitan ng gulat at nakakadiring katahimikan. Hindi na lang ito cheating scandal. May mas madilim. Sistemaktikong nagnanakaw ang asawa ko sa retirement savings ng pamilya namin para punduhan ang affair niya. Anunsyo ko. At ang fiance niya, ang babeng malapit ng pakasalan ng anak ko, abala rin. Ang susunod na slide ay ebidensya ng pag-i-embezzle ni Monica sa law firm niya. Peking invoice, bank transfers. Nakita ko ang mga partner niya sa fourth row. Mukha mula sa pagkalito hanggang galit na galit. At ngayon ang pinakamalupit na huling suntok. Pero ang pinakamaganda, sabi ko, nagyelo ang boses. Ang tunay na puso ng panlilinlang na nagbigay kahulugan sa kasal ko, ay hindi lang sa kay Monica nagsimula ang mga kasinungalingan ng asawa ko. Puno ng DNA test results ang screen. Malalaking bold letters ang probability of paternity. 79.7%. Sa ibaba ay larawan ng maganda. Nakangiting 15 taong gulang na babae. Ito si Zoe Cruz, sabi ko. Nanginginig ang boses sa 15 taon ng pinipigil na sakit. Anak niya siya ni Francisco. Anak na itinago niya sa akin at sa sarili niyang anak sa buong buhay niya. Ang katahimikan pagkatapos ay ganap. 300 tao na nakatitig sa ebidensya ng pagtataksil na ganap. Nakakagiba na kahit ang pinakasison sismosa ay natulala. At sa perpekto at nakakadiring katahimikan na yon, pinanood ko ang mundo na kilala ko ng 25 taon na nasunog hanggang abo. Binasag ng isang matulis na higbi ang katahimikan. Galing kay Monica, natumba,
Maputla ang mukha laban sa purong puti ng wedding dress niya. Tapos bumagsak siya sa damuhan na puno ng lace at wasak na pangarap. Ang isang tunog na yon ang sumira sa spell. Sumabog sa gulo ang garden. May sumisigaw, nagtuturo, naglabas ng cellphone para i-record ang sakuna. Tumakbo ang nanay ni Monica sa anak habang ang papa niya, ang judge, ay nakatayo roon. Mukha puno ng hindi paniniwala at ganap na kahihiyan. Si Francisco ay natulala sandali. Mukha niya kaleidoskope ng galit, takot, at lumalaking horror. Tumingin siya mula sa screen sa akin. Sa mga gulat na mukha ng mga kaibigan at katrabaho. Nakulong siya. Wala nang kasinungalingan. Walang malambot na salita na makakaalis siya rito. Ang maingat niyang binuong mundo ay hayagan at hindi na mababawi pang winasak. At ginawa niya ang tanging magagawa ng duwag. Tumakbo siya. Tumakbo siya. Itinulak ang mga gulat na tao. Natumba ang tray ng Champagne habang nagmamadaling tumungo sa parking. Literal siyang tumatakas sa pinangyarihan ng pagsabog ng sarili niyang buhay. Pero naghihintay si Aisha. Ang kapatid ko, nakasuot pa rin ng uniform ng catering. Lumabas mula sa likod ng malaking Nara tree sa gilid ng property namin. Maliit siya, pero may confidence ng seasoned police officer. Habang tumatakbo si Francisco, inilabas niya ang paa. Perpektong trip. Matigas ang pagkakabagsak ni Francisco. Tumama sa manicured lawn at nag-slide ng ilang talampakan sa mamahaling wedding suite. Saan ka pupunta, Francisco? Tanong ni Aisha ng kaswal. Lumalakad ba tungo sa nakahandusay at hingal na siya? Noon naman, bumaba na si Elias sa altar at lumapit sa akin. Mahigpit niyang inakbayan ako. Nakatayo ulit si Monica, sinusuportahan ng umiyak na nanay, at itinuro ang nanginginig na daliri sa akin. Ikaw ang naglano nito. Tili niya, mataas ang boses sa histerya. Plinano mo tong lahat para sirain ang buhay ko. Hindi, Monica. Sabi ni Elias, malamig at malinaw ang boses. Pinutol ang histerya niya. Ikaw ang sumira ng buhay mo. Ikaw at siya. Itinuro niya ang papa niya, na tinutulungan na ngayon ni Aisha. Bitawan mo ako, hinihingi ni Francisco. Sinusubukang alisin ang braso sa mahigpit na hawak ng kapatid ko. Hindi pwede yan, Frankie, sabi ni Aisha, gamit ang childhood nickname na nakapagpangiwi sa kanya. Alam mo, licensed private investigator ako. At may dahilan akong maniwala na marami kang ginawang felony, kasama ang financial fraud. Pero huwag mag-alala, hindi kita ang pag-uusapan ngayon. Tumingin siya sa likod niya. Ang negosyo ko ay sa kanya. 2 uniform police officer, ang kalmadong lumalakad sa naghihiwalay na tao. Hindi sila para sa fraud ni Francisco. Civil matter yon para sa abogado ko. Sila ay para kay Monica. Monica Amos, tanong ng isang officer. Tahimik pero may authority. Namilog ang mata ni Monica sa takot. Hindi, bulong niya. Ikaw ay inaaresto sa suspicion ng embezzlement at wire fraud. Patuloy ng officer, habang maingat na ikinakabit ng partner ang posas. Ang click ng posas ang pinakamalakas na tunog na narinig ko. Nakita ko ang mukha ni Monica na gumuho nang ma-realize niya na hindi lang ito public humiliation. Hindi lang cancelled wedding. Totoo ito. May totoong legal consequences. Tapos na ang buhay niya gaya ng alam niya. Habang inilalabas ng pulis ang umiyak na si Monica, nanood ang mga magulang niya sa gulat at horror. Ang mga photographer na kinuha para kuhanan ang fairy tale ay ngayon kumukuhanan ng pagbagsak ng prominenteng pamilya. Walang tigil ang flash nila. Nagsimulang umalis ang mga tao. Mabilis ang iba, ayaw makasali sa sakuna. May mga nanatili, nagbubulungan sa gulat na grupo. Mataas pa rin ang cellphone, nagre-record ng lahat. Sa gitna ng gulo, sa wakas nawala ang lakas ko. Hinawakan ako ni Elias. Tapos na, bulong niya. Tapos na talaga. Tiningnan ko ang mga labi ng perpektong araw na plinano ko. Magulo. Bangungot. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pakiramdam ko makakahinga na ako. Kung nakikinig ka pa, pwede mo ba akong bigyan ng malaking pabor at i-like ang video na to at mag-comment ng number 1 sa baba. Ibig sabihin nun sinusuportahan mo ako at kasama mo ako sa journey na to. Malaking encouragement sa akin ang support nyo. Please mag-comment ng number 1 at sasabihin ko sa inyo kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang 3 oras pagkatapos ng pagsabog ay blur ng flashing blue lights, tahimik na usapan, at mabagal, masakit na proseso ng pagwasak ng kasal na hindi naman naganap. Kinuha ng pulis ang mga statement namin. Inilabas si Monica sa patrol car. Ang magandang wedding dress niya ay katawa-tawa at trahedya sa matigas na sikat ng papalubog na araw. Si Francisco, matapos ma-interrogate at palayain, basta na lang nawala. Sumakay siya sa kotse niya at umalis ng walang salita sa akin
o sa anak niya. At ikaw? Tanong ni Elias, may bumabalik na dating init sa mata. Hindi ko pa alam, sagot ko ng tapat. Numpa ako siguro. Ang susunod na ilang linggo ay masakit at magulo. Ang kwento, gaya ng inaasahan, naging local media sensation. Eskandalo sa araw ng kasal, fiancé inaresto sa altar. Ama ng groom implicated sa dekada ng panlilinlang. Nasa lahat ng news ang pangalan at mukha namin. Tumigil ako sa pagsagot ng telepono. Tumigil ako sa paglabas ng bahay maliban kung talagang kailangan. Naapektuhan ang maliit kong accounting firm. Tahimik na lumipat ng ibang kliyente ang ilang matagal ko ng kliyente. Hindi comfortable sa notoriety. Kinabukasan pagkatapos ng kasal, ginawa ko na ang plinano ko. Pumasok ako sa opisina ng abogado ko. Dala ang purse ko na may signed divorce papers at flash drive ng ebidensya, at nag-file ako. Sa dami ng pruweba namin, hindi man lang tumira si Francisco. Mabilis at brutal ang legal process. Sa settlement, nakuha ko ang bahay at malaking bahagi ng natitira niyang assets bilang bayad sa fraud na ginawa niya sa retirement funds namin. Hindi tagumpay yon. Restitution. Si Monica, sa harap ng napakalaking ebidensya, tumanggap ng plea deal. Sentensyahan siya ng 2 taon sa low security prison at utusan na ibalik ang bawat sentimo na ninakaw niya. Winasak ang reputasyon ng pamilya niya. Tahimik pero ganap din ang pagbagsak ni Francisco. Nawalan siya ng trabaho, reputasyon, at respeto ng lahat ng kilala niya. Lumipat siya sa maliit na apartment sa kabilang bayan. At ayon sa naririnig ko, bihirang magpakita sa publiko. Pero ang pinakakomplikadong parte ng aftermath ay si Zoe. 2 linggo pagkatapos ng kasal, may natanggap akong sulat. Galing kay Nicole Cruz, ina ni Zoe. Maikli at diretsyo. Humingi siya ng tawad sa sakit na dulot ng nakaraan nilang relasyon ni Francisco, at sinabing nalaman ni Zoe ang totoo mula sa balita at gustong makilala kami ni Elias. Umupo ako sa sulat na yon ng 3 araw. Anong gagawin ko? Ang batang ito ang buhay na patunay ng pinakamalaking pagtataksil ng asawa ko. Pero inosente rin siya. Hindi niya hiniling to. Kapatid siya ng anak ko. Ipinakita ko ang sulat kay Elias. Binasa niya, malamig ang mukha. Gusto ko siyang makilala, sabi niya agad. Kapatid ko siya, ma. Karapat-dapat niyang makilala ang pamilya niya o kung ano ang natira. Kaya tinawagan ko. Nagkasundo kaming magkita sa neutral na lugar. Tahimik na coffee shop sa bayang kalahati sa pagitan namin. Natakot ako. Habang naghihintay kami, pinipilipit ko ang napkin sa kamay ko hanggang nagkanda pira-piraso. Tapos pumasok sila. Si Nicole ay ordinaryo, pagod na mukha. Parang daladala ang bigat ng lihim sa pagbabalikat ng balikat. At sa likod niya si Zoe. Sa sandaling makita ko siya, nahinto ang hininga ko. Tama si Aisha. Kamukhang-kamukha niya si Francisco. Parehong madilim. Matatalinong mata na siyang nagpapaibig sa akin noon. Parehong ngiti. Walang duda. Takot at alanganin siya. Nakayakap sa libro sa dibdib na parang kalasag. At sa sandaling yon, tinitingnan ang inosenteng batang ito na biktima rin sa lahat. Alam kong hindi sa kanya ang galit ko. Kay Francisco, palagi kay Francisco. Medyo awkward ang unang pagkikita kay Zoe. Pakiramdam ko hindi sapat ang mga salita. Si Elias, salamat sa Diyos, ang gumawa ng karamihan sa usapan. Tinanong niya tungkol sa high school, tungkol sa librong hawak niya, tungkol sa buhay niya. Hindi niya tinanong si Francisco. Tinrato niya lang siya bilang tao. Bilang kapatid na unang beses niyang makikilala. Ako, karamihan nanood lang, sinusubukang pagsamahin ang imahe ng mahiyain. Matamis na batang ito sa monumental na kasinungalingan na kinakatawan niya. Dahan-dahan, may pag-aalangan. Nagsimula kaming magtayo ng bago. Nagkap ulit kami, tapos lunch. Nagsimula ng mag-text sina Elias at Zoe. Natuklasan ang parehong pagkahilig sa lumang pelikula at maanghang na pagkain. Napansin ko na inaabangan ko na ang makita siya. Ang makarinig ng kwento ng buhay niya. Matalino, nakakatawa, at mabait siya. Inosenteng kaluluwa na nahuli sa wreckage na dulot ng magulang namin. Lumipas ang 1 taon. Bumalik sa bagong hindi pamilyar na RYTM ang buhay. Natapos ang divorce. Humupa ang media storm. Napalitan ng mas bago at sariwang eskandalo. Ibinuhos ko ang enerhiya ko sa pagbangon ng negosyo ko. At unti-unting bumalik ang mga kliyente. Ibenta ko ang malaking family home na puno ng multo at bumili ng mas maliit, mas manageable na townhome para sa akin. Tahimik, mapayapa, at akin. Si Elias, pagkatapos ng mga buwan ng therapy para ma-process ang trauma ng pagtataksil, ay umunlad. Iniwan niya ang corporate job niya at bumalik sa school para habulin ang tunay niyang passion,
landscape architecture. Gumagawa siya ng magagandang spaces. Lumilikha ng order at ganda mula sa putik at bato. Angkop na metaphor sa ginagawa niya sa sarili niyang buhay. May nobya na siyang mabait. Tunay na librarian na tumitingin sa kanya na parang siya lang ang tao sa mundo. At si Zoe, naging parte na si Zoe ng buhay namin. Pumupunta siya tuwing linggo para sa dinner. Nagkaroon ng tunay na sibling bond sina Elias at Zoe. Nag-aasaran at nagkukwentuhan ng matagal. Napansin ko na may matindi, protektibong pag-ibig na ako sa kanya. Hindi na siya simbolo ng pagtataksil. Si Zoe lang siya, kapatid ng anak ko, at sa kakaibang paraan, parte ng pamilya ko. Isang gabi, mga 1 taon pagkatapos ng kasal na hindi naganap, nakaupo ako sa sala ng bagong bahay ko nang tumunog ang doorbell. Si Francisco iyon. Hindi ko siya nakita o nakausap mula noong tumakbo siya sa wasak naming reception. Mukha siyang mas matanda, kulay abo na, wala na ang dating confident arrogance, napalitan ng malalim na pagod. Tinanong niya kung pwede siyang pumasok. Nagalangan ako. Tapos tumabi ako. Sinabi niya nasa therapy siya. Sinusubukan niyang intindihin kung bakit niya ginawa ang mga ginawa niya. Humingi siya ng tawad. Sabi niya sorry siya sa mga kasinungalingan, sa pagtataksil, sa sakit na dulot niya sa akin, kay Elias, at kay Zoe. Nakinig ako at alam kong totoo. Pero hindi mabubura ng sorry ang 25 taon ng panlilinlang. Pinatawad kita, Francisco, sabi ko. At nagulat ako na totoo pala. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Hindi ko na kaya dalhin ang galit na yon. Sobrang bigat. Tiningnan ko siya sa mata. Pero hindi na kita pagkakatiwalaan ulit. Hindi na tayo babalik. Tumango siya, may luha sa mata. Alam ko, bulong niya, at umalis na. Noong gabing yon habang naghahanda akong matulog, napaisip ako sa babaeng ako 1 taon na ang nakaraan. Nakatagilid sa putik sa likod ng mga sampagiita. Sobrang wasak siya, sobrang nawala. Sana makabalik ako noon at sabihin sa kanya na magiging ayos din ang lahat. Na ang sakit ay hindi ang katapusan ng kwento. Ang pamilyang akala ko, meron ako, ay kasinungalingan. Nawasak ito sa libu-libong piraso sa maaraw na hapon na yon. Pero ang binuo namin ni Elias at ni Zoe sa lugar nito ay mas maliit, mas tahimik, at hindi perpekto. Pero totoo ito. Hindi ito itinayo sa komportableng kasinungalingan, kundi sa mahirap, masakit, at sa huli ay nagpapalaya na katotohanan. Nawala sa amin ang lahat, pero sa paggawa noon, nakahanap kami ng tunay na bagay. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, sapat na yon sa akin. Salamat. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung nakaranas ka rin ng katulad o may bahagi nito na nakakonekta sa iyo, malaya kang mag-share ng iniisip mo sa comment. Mahalaga ang kwento ninyo. At kung gusto ninyong marinig pa ang mga susunod, pakilike ang video na to at mag-subscribe sa channel. Maging mabait kayo sa sarili ninyo at kita-kits tayo sa susunod.